Okay, bali ito yung part 2 natin ng tutorial setup para i-connect naman natin siya sa web monitoring tsaka audit monitoring dun sa website. Real time yun Bali yung website na yon, yung mobile app na yon, libre yon. Libre. Walang monthly, walang kumbaga babayaran para i-connect tong module natin. So, ito ituturo ko muna sa inyo. Nakalimutan ko pala dun sa part 1 yung features nito ni Easy Piso natin. Kunwari, nag-brown out, nag-restart, nag-lag, hindi naman natin maiiwasan yon. Meron pang remaining time si customer. Kunwari, 20 minutes, biglang nag-shutdown. Masisave yon yung remaining time ni customer kung ilan yon. Tapos pagbukas muli ng PC, automatic magki-credit yon yung remaining time na naiwan ni customer bago siya nag-shutdown. So ayun yung isa pang kagandahan nitong natin, Easy Piso software natin. So punta na tayo dito sa pag-connect natin sa web monitoring na real time. So punta muna tayo dito sa settings, admin. Ayan, kung makikita nyo dito, meron tayong total earnings sa 96. Ito, meron na akong naka-install dito sa tablet ko. Ito, ayan, makikita nyo dyan, Easy Piso. Pindutin lang natin yan. Makikita natin dyan, ayan yung PisoNet shop ko. Ayan, tapos dyan. So ang gagawin muna natin, maggagawa tayo ng bago para maintindihan nyo. So out ko muna yan. So punta tayo dito sa WebSync, dito sa tab natin. Makikita natin tong dashboard. Open dashboard. Bali, ang importante lang naman natin ilalagay dyan paggawa natin dito ng account dito sa website natin. Ang tatandaan lang natin, shop ID, tsaka yung email, tsaka password na ginawa natin kasi i-connect natin yan dyan dito sa settings natin. So punta tayo dito. Ayan, ipupunta tayo agad nyan. X natin to. Mapupunta tayo sa website. So pag napunta tayo sa website ni Easy Piso, create account lang tayo. Makikita nyo dyan shop name. Lagay nyo kung anong pangalan ng shop name nyo. Malalabas dito sa taas yun pag nakakagawa na kayo ng account nyo. So meron na kasi kung nagawang account dito. So ilalagin ko na lang para mabilis tayo. Pero madali lang rin naman gumawa. Shop name, email address nyo, password, confirm password, create account. Pag naka-create na kayo, okay na yon. Login tayo. Ayan, so pag nag-login tayo, punta tayo dito sa Easy Piso. Ayan, makikita nyo dito pag nag-login kayo, punta kayo sa pinakababa para makonect natin siya. Ayan, integration guide, makikita nyo dyan, Easy Piso Shop ID 1 to connect Easy Piso software. So tandaan nyo yan, yung unique shop ID nyo. So sa akin 1 yan. So punta tayo dito sa admin. Ayan, punta tayo sa WebSync. Ayan, bali ilalagay lang natin dito shop ID, kung ano yung shop ID natin dyan. Ayan, 1. So lagay lang natin siya dyan, shop ID 1, tapos save sa shop ID. Pagkatapos nyan, email, lagay nyo lang yung email nyo dyan na ginawa nyo dito, tapos yung password, tapos connect nyo lang. Pagka-connect nyo yan, that's it, okay na yun, mako-connect na siya dito. So makikita nyo na mako-control nyo na dito. Ayan, mako-control nyo na dito sa mobile apps, daily reports. Pupunta tayo sa daily reports. Makikita nyo dito yung performance analytics. Ayan, today tsaka yesterday, tapos may 7 days trend siya. Kumbaga matrack nyo dyan kung magkano yung kinikita nyo araw-araw, 7 days. Tapos meron siyang comparison ng today tsaka yesterday. Pwede nyo rin iset dyan kung anong oras siya magre-reset. Sa akin nakaset siya ng 11 PM, military time 23. So pwede nyo dyan iset yan. Example, gusto nyo mga alas 8, ayan, sa set nyo lang dyan 8 PM, 18, 19, 20, ayan, set nyo lang dyan. Automatic magre-reset siya everyday. Tapos makikita nyo dyan yung total revenue nyo. Tapos back tayo sa dashboard. Punta tayo dito sa master view. Sa master view, makikita nyo dyan yung
kung ilan yung PC nyo, kung ano yung re-register nyo dyan na PC, kung ilan PC yon. Kunyari, example, 10 yan, may kita nyo dyan PC 1 hanggang 10. Tapos may kita nyo dyan kung active o hindi. Tapos may kita nyo dun yung total coins na hinulog. Ayan. Tapos dito sa baba may graph siya. May kita nyo dyan kung 10 yung ano nyo. Kada isang PC may graph yan. May kita nyo dyan yung total coins na hinulog. So dyan kasi sa master audit view natin, may kita nyo talaga dyan ng mas simple, tsaka maintindihan nyo agad. Ayan. Tapos dito sa PC monitoring natin, basic lang yung ginawa ko dyan. May kita nyo lang dyan kung offline o online yung PC kung nilalaroan. Hindi ko na siya ginawang remote o kaya yung mababview mo kung ano yung ginagawa ng customer natin. Kasi para mas maximize natin yung performance nung timer natin. Example, kung punta tayo dito sa Task Manager. Ayan, kung makikita nyo dito sa Task Manager, may kita nyo dyan Easy Piso Bendo Software. Tignan nyo kung ilang MB lang yung kinakain na memory, tapos kung ilang CPU lang. 0 siya. Ayan, pag nag-spike siya, 3.5%. So napakababa na ito, kahit siguro dual core lang yung PC client mo, yung PCNet mo, talagang tatakbo ng smooth to. Isipin mo 0, tapos 31 MB lang yung kinakain na memory, tapos sa CPU usage niya halos hindi siya tumatakbo. Ayan, kumbaga napaka-smooth na ito tumakbo. Kumbaga pwede siya kahit anong specs ng computer mo, kahit anong kagano kababa. Mas maganda pa lalo kung siguro kung mga naka Ryzen 5 ka, mas mataas yung ano mo, talagang smooth na smooth to. So ang dahilan kung bakit hindi ko siya ginawa ng marami pang features, dahil para dyan, para mas ma-prevent natin yung mga bugs o kung ano mang issue. Madali lang natin siyang ma-install. Ayan. Kumbaga madali lang rin natin siya maiintindihan. Sa mga hindi masyado nakakaintindi ng computer, ayan, maintindihan na siya. So tapos punta tayo dito sa expenses. Makikita nyo dito sa expenses, ito pinaka-importante to para sa akin, lalo na pag nagbi-business tayo. Makikita nyo dito yung total revenue, net profit, total expenses, kung magkano yung mga nagastos nyo nung buwan na yon, profit margin. So dito sa add expenses, pwede nyo siyang i-add, kunyari electricity bill, internet bill, kung nagre-rent kayo, peripherals, keyboard, mouse, headset, speaker. Kung nagpalit kayo, malalag nyo dito. Utilities, maintenance, kung nagpa-maintenance kayo sa tech. Tapos taxes, kung nagbabayad kayo ng tax. Kung mayroon pa kayo ibang dahilan, may others dyan. So dito may kita nyo dyan, pwede nyo ilag dyan yung kung magkano yung ginastos nyo sa example, peripherals. Lagay tayo dyan ng peripherals, 500. Sulat natin dyan, 500. Okay. Tapos description, mouse, keyboard. Lagyan na lang natin mouse, tas add expenses natin. Ayan, ma-add siya sa expenses automatically. Ayan. So makikita nyo agad dito yung total expenses nyo, yung net profit nyo. Sa total revenue, nabawas na agad siya. So minus 404 yung net profit natin. So bali magiging accurate to. Kunyari monthly kayong magre-reset, malalagay nyo dito yung tamang accurate ng electricity bill nyo, internet bill nyo, peripherals nyo, kung magkano ginastos nyo sa maintenance. So matatrack nyo dito kung profitable ba talaga yung PisoNet shop nyo. So pag reset nyo siya, kunyari re-reset ko siya, mapupunta siya dito sa history, hindi siya madi-delete. So pwede yung ma-compare yung last month tsaka ngayong month, kung magkano yung kinita nyo, kung mas malakas ba nun o mas malakas ngayon, kung kumikita ba talaga yung shop natin. So dyan yung makikita, importante yan. Kaya kinumpleto ko yung audit natin dito. Kumbaga etong website natin, yung app natin mismo, bali more on audit siya. Kumbaga makikita nyo dyan yung total na kita nyo. Hindi na ako naglagay ng kung ano, no, yung kumbaga remote PC remote, kumbaga isa-shutdown nyo yung PC, hindi na natin kailangan yun dahil automatic naman nagsha-shutdown yung PC pag naubos yung oras. Hindi naman natin kailangan
tignan kung ano yung ginagawa ng customer dahil kumbaga respect na lang natin sa customer yon. Kumbaga ayaw nating minomonitor tayo habang nagpe-Facebook tayo, nakukuha yung credential natin, ayaw natin yan. Tapos isa pa, mas maganda yung performance ng timer natin kung hindi natin lalagyan nun dahil makikita nyo yung CPU usage, yung memory usage, mababa lang siya. So sa performance ng computer hindi siya nakaka-apekto. Isa pa yon, kumbaga sa games kahit ano hindi nakaka-apekto yung timer natin. So ayun lang, bali meron tayong free website, meron tayong free na mobile app na walang bayad dyan. Free yan, lifetime use yan.